Yan. Hello guys. Good morning. Good afternoon. Good evening sa ating mga kababayan, kaibigan, kapamilya dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. So, i-share ko naman guys yung pag-aasikaso, pag-aayos ng kulungan ng aking baboy na paanakin na by first week of this month, February. So, ito guys, nagputol na. Pinutol ko yung tiring na nilinis ko nung isang araw. Ito yun guys, pinutol-putol ko na siya. So, yan. Ilalagay ko naman dito guys, ito yung paanakin natin na inahin. Si Lobster King 1. So, yan guys. Lobster King. Lobster King. So, yan guys, nakikita nyo yung kanyang puwerta. So, namamaga na rin. Mga ilang araw po ay manganganak na po yan siya. So, pero bago po yan siya manganak, aayusin ko po ulit itong kanyang kulungan. Yan guys, sisimentohin ko po yan. So, ito, tinambakan po namin ito. Nagpatulong ako sa isang kabataan ulit namin sa church. Yan, para po yan ay masemento. So, dapat po ngayong araw ay sisimentohin namin ito, pero hindi po dumating yung makakatuwang ko. Kaya yan. Kaya ang gagawin ko ngayon ay itong kulungan. Kasi, so yan guys, nakikita nyo po, open. Open po yan siya. So, kukulungin ko po ito para pag siya po ay nanganak, hindi po maglabasan yung mga anak niya. So, yan. Tapos, iipitin ko rin po itong inahin na ito. Kasi masyado po itong malaki. Para po iwas ipit sa magiging mga anak niya. Yan. Tapos, syempre, ayusin din natin yon, yung mga may butas na yan. Lalagyan din natin yan ng mga kung anong pwedeng ilagay dyan. Kung buho ba yan or may mga yero pa tayo dyan na pwedeng ilagay. So, dahil wala po akong mga ibang materyales, kundi yan lang, mga scrap. Kung ano lang po yung nakita ko dito sa aking bakuran, ayan po yung nilalagay ko. Ayan. Dahil kapos po tayo, kaya mga scrap lang po yung mga ginagawa kong pang sa kanila, pang dingding. So, yan. Yan guys. So, mamaya po, update ko kayo kung ito po ay natapos ko na. So, yan po. Ikakabit ko po itong mga kawayan na ito. Tiring pala. Ayan. Puro mga lang po ang ginagamit ko dito sa pag-aayos ng kulungan, mga scrap. So, yan guys. Yan. Yan. Yan po si Lobster King number 1. Meron pa po akong si number 2 Lobster King. Pero 2 months pa lang po siyang buntis. Yan. At ito naman po yung mga nanganak na si ano na nga ba ito pangalan ng baboy ko na to? Ito si nakalimutan ko na.
Si Ruth, yun. Si Ruth number 2. Ito si Ruth number 2, yan. Yan po siya guys. Yun na yung kanyang mga anak. Malalaki na din. So, ito ang ibinakod ko pa rin po sa kanyang kulungan para hindi makalabas yung kanyang mga anak. Yan po guys, nakikita nyo naman. Sako. So, scrap lang din po. Tapos ito, yung yero na lumang-luma na. Yan. Ito, sako din po ito guys. Dahil nga po, wala po akong pambili ng mga materyales na pwedeng gawing kulungan niya. So, yan po. Puro mga scrap lang po. Para lang po hindi makalabas yung mga anak niya. Dito lang sila paikot-ikot. So, yan sila, oh. Dik, 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 dik. Dik, 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 dik. Nasaan na ba yung kainan nila? Dik, 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 dik. Dik, 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 dik. Dik. Mga tulog na tulog. Busog kasi sila guys, kaya yan, tamad po silang bumangon. Yun. Nagsiksikan sila doon sa sulok. So, yan guys. Update ko po ulit kayo mamaya or bukas if natapos ko na ang kulungan ni Lobster King number 1. Ito ay dating kulungan ng mga manok guys. Ito. Kulungan ng manok at mga kalapati. Pero dumating po yung tag-ulan, panay-panay ang ulan, kaya nasira po ito. Wala na rin po kaming pampaayos, kaya ayan, ganyan na po ang itsura. So, yan. So, open na rin po ito dito. Dati may mga buho po yan. Kulong po yung mga manok. Yan, ito po. Sira-sira na po sila. So, yan. Pero sa mga susunod na mga araw, pag natapos ko po yung kulungan na ginagawa ko ng mga manok, mai-share ko ulit po. Maipapakita ko na nakakulong na lahat ng mga alaga kong manok. Ayun. Yun, may isa pang manok doon. Yun po ay ang saso. Nasaan na? Ayun na. Ayun, yun. Saso po yan. Malalaking manok. Umaabot po yan ng 3 to 4 kilos ang isa. Ganon din po yung black na yan, yung parawakan. So, lumalaki po yan sila. Umaabot po yan ng 3 to 4 kilos bawat isa pag talagang masagana ang kanilang pagkain. Yan. Marami po kaming alaga niyan dati, pero nung nag-pandemic, syempre, nabenta isa-isa para mayroong pang tustos sa araw-araw na pangangailangan. Kaya yan na lang. Start po ulit kami na mag-breeding. So, yan guys. So, yan. Thank you guys sa panonood ng aking video ngayong araw na ito. Huwag po kayong magsawa na manood sa mga sinishare ko. At maraming salamat po sa mga nag-subscribe at nag-like. Maraming salamat po sa inyo. God bless po and more power. Bye-bye.